Madaling mangarap ng matayo. Ngunit mahirap na tuparin ang pangarap kung lumaki ka sa pamumuhay na salat sa yaman at oportunidad. Ngunit may mga magulang na handang gawin ang lahat, maitaguyod lang ang pangarap ng kanilang mga anak. Dahil ito ang tanging kayamanan na kanilang maipagkakaloob. Gaya ng kwento ni Tatay Onyo at ng kanyang ibayong sakripisyo para sa kanyang mga anak. Ang kanyang kwento, ang kwento ng sakripisyo, pagtitiis, pamilya at pangarap. Ang amang hindi lamang saranggola ang hinabi para sa kanyang mga anak, kundi ang maliwanag na hinaharap. Dito lang sa inaabangang drama anthology sa radyo. DJ RG Special. Dear DJ RG, sa tuwing nakakakita ako ng mga batang naglalaro ng saranggola, nananariwa sa alaala ko ang aking kabataan. Simple lang kasi ang buhay namin noon. Hindi kami marangya. May pagkakataon na kinakapos kami pero hindi kami kailanman naging salat sa pagmamahal at pag-aalaga na nag-iisang haligi at ilaw ng aming munting tahanan. Ito ang kwento ng aming Tatay Onyo. Tawagin niyo ako sa pangalang Patrick. Pangalawa sa 4 na magkakapatid, na pawang lalaki at ngayon isa ng ganap na civil engineer. Taga San Jose Occidental, Mindoro po ang aking pamilya, DJ. Bagaman narito ako nakadistino sa Oriental dahil sa trabaho, at bago ko narating ang estado ng buhay ko ngayon, halos suntok sa buwan ang pagtupad ko sa aking pangarap noon. Kung wala ang taong naniwala sa aking mga pangarap at nagsumikap na itaguyod ang pangarap na yon, wala ngayon si Engineer Patrick, DJ. Wala ang panganay na si Teacher Pupoy o baka hindi nakapagkolehiyo ang aming future police officer Samuel at future ICT specialist Buboy na pawang nasa kolehiyo na rin ngayon. Lahat ng ito bunga ng pagsusumikap ng taong hindi napagod na ipaglaban ang aming mga pangarap. Ang aming Tatay Onyo. Anak ng isang damuong at mangyan si tatay. Sa mahirap at may dugong katutubo niya, dumaan sa diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato si tatay. Hindi siya nakatungtong ng elementarya. Hindi siya marunong magbasa, magsulat at magbilang. Dahil marami silang magkakapatid, lagi niyang nakukwento na mas nauuna pa siyang natutong magtrabaho sa bukid kesa ang magbilang ng 1 hanggang 10. Salat sa yaman, salat sa edukasyon, at salat sa oportunidad. Tila imposible ang magandang kinabukasan para kay tatay. 17 taong gulang si tatay na nagkaroon siya ng kinakasamang damuong o tagapatag. Siya ang aming ina na itago na lang natin sa pangalang Elma. Tutol ang mga magulang ni nanay sa pagsasama nila ni tatay. Hindi raw nila binigay ang magandang buhay kay nanay para lang makapangasawa ng taga-bundok at mangmang. Hanggang sa ipanganak kaming 4 at unti-unti ay nagkaisip na pagtanto namin kung gaano kahirap ang sitwasyon ni tatay. Ang tratuhing mababang uri ng pamilya ni nanay. Natatandaan ko noon tuwing bababa kami ng bundok para bumisita o makitulog sa bahay nila nanay sa bayan, ihahatid lang kami ni tatay hanggang sa paanan ng bundok. Hindi kasi siya pinapayagan ni nanay na sumama o makipagkita sa mga magulang at kapatid ni nanay. Maging sa mga espesyal na okasyon sa ibaba, karaniwang naiiwan si tatay sa bundok o kung hindi naman ay naghihintay sa amin sa malayo. Tahimik si tatay. Mahiyain. Alam niyang wala siyang lugar sa mga tagapatag. Gayunpaman si tatay ang nakikilala kong marahil ay pinakamasipag at responsableng ama sa buong mundo.
Hindi pa pumuputok ang araw, nagtatrabaho na siya sa bukid. Walang kapagurang umaakyat at bumababa ng bundok, umulan man o umaraw para mga lakal. Uuwi ng madilim na pero hindi nagmimintis na kumustahin ang aming pag-aaral. Tuwing bakasyon at malakas ang hangin sa bundok, iginagawa niya kaming magkakapatid ng saranggola mula sa plastik na napupulot niya sa daan o hinihingi niya sa palengke. Sasamahan niya rin kami magpalipad nito kapag wala siyang trabaho sa bukid. Malaking dagok ang dumating sa aming pamilya nang iwan ni nanay si tatay at sumama sa isang biyahero ng uling sa bahagi ng Negros. Pero nang ibabaw ang katatagan ni Tatay DJ RG, ni hindi ko siya naringgan ng galit kay nanay. Para bang tinanggap niya na lang ang lahat at ramdam kong sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari dahil hindi niya kayang ibigay kay nanay ang marangyang buhay. Dahil sa tagal ng pagsasama nila, ikinakahiya pa rin siya ni nanay. Hindi kaila sa amin yun noon pa man. Sa mga pagkakataong may mga school events kami at manunood si tatay, suot ang butas-butas na damit na nanlilimahid sa putik dahil sa maghapong paggawa sa bukid. Tinataboy siya ni nanay. Pinagsasabihan na huwag magpapakita sa school at baka raw tuksuhin kami ng aming mga kaklase. Pero ni isa sa aming magkakapatid hindi namin ikinakahiya si Tatay DJ. Dahil anumang hirap ang kanyang pinagdaanan, gaano man karumi ang kanyang kasuutan, naglalakad man siyang nakayapak, maligo man siya sa pawis at manggitata sa putik sa pag-akyat panaog sa bundok, proud kami na meron kaming masipag na tatay. Napilitang tumira sa patag si tatay nang nawala si nanay. Nahihiya man siya sa mga magulang ni nanay. Nakiusap siyang payagan na magtayo ng bahay namin sa likod ng bahay ng mga lola at lolo ko. Mahihirapan kasi kami mag-aral kung maninirahan kami sa bundok. DJ, alas 3 pa lang, gumigising na si tatay para ipaghanda lahat ng kakailanganin namin sa school. Sisiguraduhin niyang nakaligo at bihis na kami bago siya aakyat sa bundok para magsaka. Sa tanghali, dadaan siya ng school para dalhan kami ng prutas na pinipitas niya sa bundok. At bago magdilim, uuwi siya ng bahay para ihanda ang aming hapunan. At hindi ko maiiwasang maramdaman ng habag kay Tatay DJ. Batid kong iniinda pa rin niya ang ginawang pag-abandona sa amin ni nanay. Batid kong napapagod siya, nahihirapan. Idagdag pa ang pangungutya sa kanya ng pamilya ni nanay. Ngunit tahimik lang si tatay. Walang imik sa sulok habang naririnig ang mga pang-aalipusta ng mga kamag-anak ni nanay. Na kaya daw siya iniwan kasi wala kaming magandang kinabukasan, sa gaya niyang walang pinag-aralan at pamumundok lang ang alam. Alam ko nasasaktan si tatay kung paano siyang tinatratong iba. Ultimo sa pagsasabit ng aming medalya nung elementary at high school, hindi siya pinapakyat ng stage. Bigyan niya raw kami ng kahihiyan. Husto nang nakatanaw sa malayo si tatay. Nakasilay ang ngiti sa maliliit na tagumpay na nakakamit namin. At sa simpleng paraan, pinapadama niya na proud siya sa amin. Hanggang sa magkolehiyo si kuya, sumunod ako. Dumagdag pa ang gastusin ng iba pang mga kapatid. Hindi nagreklamo ng hirap at pagod sa pagtatrabaho si tatay. At sa tuwing may bayarin kami sa school, magugulat na lang kami dahil iaabot niya sa amin ang perang nalilikom niya sa maghapong paggawa. At kahit pagkakasakit hindi niya ininda, masiguro lang na may baon kami. Na nababayaran namin ang aming tuition fees. Na nakakabili kami ng maayos na pananamit. Hanggang sa biglang kinuha sa amin si tatay taong 2021 dahil sa pulmonya.
LPT na si kuya at nagre-review ako noon para sa civil engineering exam. Hindi na nasaksihan ni tatay ang pagkakapasa ko. Nakakapanghinayang DJ dahil hindi niya nakita ang bunga ng kanyang sakripisyo. Bagaman lagi niya akong tinatawag na Engineer Patrick kahit nung nag-aaral pa ako. Sana nakikita ni tatay ang buhay na meron kami ngayon. May sarili na kaming lupa at bahay. Mini-maintain pa rin namin ang bahay namin sa bundok. Naroon kasi ang alaala ni tatay. Ang tahanang minsan ay nagkanlong sa pangarap ng 4 na magkakapatid at nag-iisang ama na itinaguyod ang mga pangarap na iyon. Gaya ng saranggola na hinahabi ng aming tatay Unyo, inililipad ng hangin ang aming mga pangarap, DJ. At gaya rin ng saranggola, malaya na rin kinakanlong ng langit si tatay. Para kay tatay, sana may